Sabi niya, kung ako man ay buhay ngayon, hindi na ako, sabi niya, ang nabubuhay, kundi si Kristong namatay para sa akin. That's the true essence of faith, mga kapatid. At ako, I cannot judge because I am not a judge. Pero tandaan ninyo mga kapatid, yan ang panuntunan sinasabi ng Panginoong Diyos sa huling araw. Ang iniligtas lang yung merong faith talaga. At makikita yung mga kapatid, sinasabi ng Panginoon in Matthew 24, ang pananampalataya gayahin niya si Noah, gayahin niya si Lot. Ay sa Old Testament yun na nga eh. Nasa Old Testament, pero makikita nyo, nabubuhay nila ayon sa pananampalataya. Ikaw ba naman pag-uwi ng barko? Pag hindi pa naman nasira ang pananampalataya mo ron ewan. Sa bundok mo'y tayo, sa pagkukunawi sa loob ng 40 araw. Hindi niya na nakita ang sinabi sa Habakuk, ulitin ko. Isulat mo sa verse 2. Meron ba yan, Verse 2. Englishin natin. And the Lord answered, write the vision. Sulat mo. Make it plain upon the tables that he may run that readeth it. Malinaw po yan, walang malawak. Verse 3. For the vision is yet for an appointed time. Ito mga kapatid. Pag sinabing appointed time, ang Diyos lang po ang pwedeng magsabi kung kailan. But at the end, sa bandang huli, it shall speak and not lie. Ito mabigat. Though it tarry, kahit na ito ay parang nadidelay, wait for it because it will surely come. What do I mean by the word wait? Those that wait upon the Lord shall renew their strength. Alam niyo yung salitang wait? Ha? Ha? O, kalap sabihin niyo maghintay. Diba? Ang nag-aantay, hindi po. Ang wait ay waiter nga eh. Server, maglilingkod ka. Those that serve on the Lord, magpapanibagong lakas yan. Siyempre, nakakapagod yan. Shall renew their strength. Ayan sabi, wait for it because it will surely come, it will not tarry. Kala mo lang nadidelay, pero nangyarihan yan. No matter what happens, steady ka lang. Faith pa rin ang pairado. Amen? Medyo malalim. Puputulin ko muna kasi may mga implikasyon pa na nakasulat yan. Ginamit lamang siya. Huwag kang magalala. Sabi ng Lord, bakit hindi maganda yung nangyayari? Ang sabi na, huwag kang magalala, Habakuk. Kala mo lang yung natitinig, kala mo hindi. Nakatakda na yan. Ang gagawin mo lang is stay put. Amen? Huwag kayong magbabago. That is the real meaning of faith, and that is, we call the righteousness of God. Wala ka ng sala. Pag pinawalang sala ka na ng Diyos, hanggang sa kaduluduluhan, pinawalang sala ka na ng Panginoon Diyos. At ang pinawalang sala ng Panginoon Diyos, hindi na paulit-ulit sa kasalanan. Kung hanggang ngayon ang ginagawa ko ay paglabag pa rin sa kalooban ng Panginoong Diyos, may problema. Totoo po yan, mga. May problema. Parang minsan nalulungkot eh. Marami naman tayong kapatid na minsan nakikita ko sila kailang yung ginagawa nila hindi na ayon sa takbo ng pananampalataya. Pero wala na akong magawa kasi sila yun. Ang pwede ko lang gawin ay mag-remind. Kailan ang mabigat kasi wala na pong second chance, no? Pag kayo nakakilala na sa Panginoon, nagloko pa kayo, ay wala na pong second chance. Buti pa po yung mga talagang makasalanan, meron pa silang chance. Pero tayo mga kapatid na nakakilala na, nagloko pa, ay wala na pong second chance. At yun ang ibig sabihin ng from faith to faith. Nagsimula ka sa pananampalataya, magtatapos tayo. No? Kung magiging, yung salitang, magiging pure tayo sa pamamagitan rin ng ating pananampalataya. It is the only evidence. Kasi, ang meaning sa English ng faith is the evidence.
of things not seen. Saan ka nakakita nun? Maybe na yung sabay yung mga bagay na hindi nakikita. Yun na nga mabigat. Ikaw yung ebidensya yun. Ikaw na mismo. Dapat ang muli, pwede na niyong i-meditate. Mga palatandaan na pwedeng sabihin may pananalig ka. Una, pag nagsasalita ka patungkol sa Diyos, pag hindi ka pinaniniwalaan, okay. Pero pag sa anak ko lang, panipaniwalaan, nambubula ka kasi. Pag nambubula ka, madali kang paniwalaan. Pero pag nagsasabi ka ng katotohanan, it is not na mali yung sinasabi, kundi pipilit nila yung kanila. Binubigan sa kalaban ng faith. O sometimes, nilalagyan nila ito ng substitute, no? Ang pananampalataya kasi is very simple, mga kapatid. Paano kasi itinanim ka ng Diyos sa lupang mabuti, di ba? Di ba, hindi tumubo. Yung nalaglag na butil sa tabi ng daan, wala yun. Tinukalang ng ibon, wala. Yung isa naman sa batuhan, ano sa batuhan? Mga hypocrites. Tutubo umpisa, di ba sa bato? Naarawan, nagkaroon ng pagsubok tuyo, nakarga, so hindi rin yun. Yung pangatlo, maganda-ganda sana tumubo. Itong karamihan sa pangam natin. Pero sinabayan ng pagtubo ng damo. Yun o, bigat. Tayo, pag nagtatanim, ang usually, pag nakakita tayo ng damo, at anong ginagawa natin pag ang halaman mong may damo? Bubunutin mo, di ba, para luminis. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong bunutin yung damo. Yun o, bigat. Bayaan mo sabay silang tumubo. Ang problema, pag sinabayan ka ng damo, bakit kaya yung damo? Hindi mo naman tinatim. Ang bilis tumubo. Naunahan pa niya yung yun ang mabigat. Sasakalin niya rin yun, wala rin. Pero yung nandoon sa mabuting lupa. Di ba? The life is very simple. Itatanim ka lang, tutubo ka lang, then bubunga ka lang. Wala kang kahirap yun. Bakit ayaw nyo ng salutan? Because tayo, pinalaki tayo, tinuruan tayo about challenges. Kailangan ng buhay mo may challenge. Meron pagdaraanan kang mga pagsubok, mga pagbagsak. Para ikaw, maganda sana yun kasi na-inspire ka. Pero pag yan ay hindi galing sa Diyos, mga kapatid. Anong kauwian? Sabi binasa ni Steros, kayabangan. Nagtitiwala ka. Tandaan ninyo mga kapatid. Ulitin ko, ang faith ay hindi manggagaling sa iyo. Ito po ay righteousness ng Panginoon Diyos. Itinakda na pong ganyan yan. Hindi po natin siya pwedeng palitan, lagyan ng alternative na way, hindi po pwede. Basta sa Panginoon Diyos lang, magtiwala ka lang sa Kanya, everything will be alright. That's very simple. Hindi po na kinakailangan magganito, magganyan. No. Hindi po yan ang kinakailangan. Amen? Yan. Tutuloy na lang natin sa next week. Kasi medyo mahaba. Makikita nyo sa Romans, balik mo din, sa Romans chapter 180, tingnan ninyo mga kapatid, ha? Bibigyan ko lang kayo ng sample. Englishin natin, no? Magagaling naman sa English. 118, ito mga kapatid. Yan. Makikita ninyo sa susunod na verse, the just shall live by faith, verse 17. Pero sa susunod na verse, may heading yata yun. Baba mo na konti. May heading yan. Oh. Ano nakasulat? Pinag-usapan natin, righteousness of God. Sumunod, unrighteousness. Galit ang Diyos sa unrighteousness. Kanina, for the righteousness of God is revealed. Ngayon naman, ganun mo din, the wrath of God is revealed. So, dalawa pala yan, no? Yung kabutihan ng Diyos, na ipahayag, pero makita niyo, pinakita niya rin,
by revelation kung ano ang mangyayari sa mga hindi nakakuha nito. For the right is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ano ang unrighteousness? Ang righteousness ng kanisipon, by faith lang po tayo. What is unrighteousness pag hindi yan ang ginamit? Sa panghuli, ganito lang mga kapatid. Dalawang grupo po sa daigdig. Maka-Diyos at hindi maka-Diyos. May patas ba ang Diyos? Meron. May patas ba ang hindi maka-Diyos? Meron din. Especially in ang danger ng democracy, no? Ano ang danger ng democracy? Pag marami ang nag-agree, kahit masama yan, okay, yung sa democracy, di ba? Sa Diyos, kahit nag-iisa ka lang, basta tama ka, okay yun. Yun ang pagkakaiba. Sige nga, sa isang grupo, 10 kayo, isa ka lang, siyam ang magkakakampi, mananalo ka sa sanlibutan? Hingin ang tanong. Anong gagawin nila sa'yo? Aalisin ka nila. The process of elimination. Kasi hindi ka raw nakiki-isa. Pag naalis ka, alam mo tama ginagawa mo against the nine, anong papasok sa'yo? Kung ikaw ay hindi mo i-apply ang faith ng Diyos, kakampi ka sa kanila. At di unrighteous ka. Pero kaya mo kayang tanggapin na kahit mag-isa ka, tama ka, depende kung malakas ang iyong faith. Nasubukan na ninyo yan. Ako nasubukan ko na yun maraming beses na. Dito nga na sa church eh. Nung umalis ako lang mag-isa, mukha akong tanga mga kapatid ko ano sinabi sa akin. Wala. Nung bandang huli, nung makita kami after 10 years, nag-iyakan sila mga kapatid. Bakit? May iyak. Kasi na-realize nila, mali ang kanilang mga naging desisyon. May magagawa ko ba ako? Wala. Magyayabang ba ako? Hindi pwede. At least sa patunayan lang natin na kahit nag-iisa ka, basta tama ka naman, wala naman niyang magiging problema. Personally, ito ngayon ang conviction ko. Kukunin ko lang yung conviction na sinabi rin ng Panginoon sa Kristo. Isang kaluluwa lang ang madala mo sa Panginoon. Amen? Di ba? Isang kaluluwa lang po ang madala mo sa Panginoon. Ay, ibig sabihin, matino siya, wala sa problema. Okay na. Hindi natin kailangan yung napakarami. Isa lang. Oh. Yung naisip na pa kayo kung sino yung isang yun. Dito nga sa atin, ang approach natin by family. Hindi nyo napansin. Kasi, yun naman ang ano ng Panginoon. Nagsimula sa isa, darami. Di ba? Nagsimula kay Adan, kay Eva, sa kanilang mga anak. Amen? Nabigo. Amen? Nabigo. Nagsimula naman kay Noah, asawa, mga anak at asawa. Nagtagumpay. Yes. Nagsimula naman kay Lot. Ito na, yung kamag-anak ni Lot, nakiisa ba? Hindi. Si Lot, yung asawa at yung 2 anak. Amen? Iniligtas sila. Umayaw yung misis, di ba? Ano nangyari? Napahamak yung misis. Sino naligtas? Si Lot at yung 2 niyang anak. Sabi ng Panginoon, ang aking muling katulad ng panahon ni Noah at panahon ni Lot. Very simple. Ang malaga, ako lang sa inyo mga iligtas ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kasi kabahagi yan ng bawat isa sa atin. Ako talaga yun ang tinarget ko kahit nung una pa, may share ko lang ko sa magulang ko sa mga kapatid ko. O man naman sila o hindi. Basta ang malaga, makasama mo sila. Eh, maganda naman yung pagdating nyo sa kabilang buhay, kasama mo sila. Amen. Pero ako naniniwala,
Una-una ka na malaki pag-asa. Amen? Una-una ka na malaki po ang pag-asa sa totoo. Kaya huwag na huwag kayo bibitaw. Pagsimula ka sa pananampalataya, tapusin mo na sa pananampalataya, everything will be alright. Everybody say amen. Hanggang dito na lamang po, dito muna po tayo. Tayong lahat ay tumako sa communion. Mapalad tayo ngayon kasi nandito pa rin tayo, no? Kahit anong nangyari sa ating buhay, still, nandito pa rin tayo sa ating Panginoon Diyos. Brother, paano naman muna kayo siya? Yeah. Ay, lumako. So, ang communion nagpapahayag ng ating conviction, ng ating pananalig, na yun lang ang Panginoon Kristo ang siyang katubusan ng bawat isa sa atin. At hanggang sa uling araw, siya pa rin po ang babalik upang tayo ay tubusin. Dakilang Diyos, maraming salamat kapag sa pagmagitan ng communion ito, na paalala mo sa amin ang iyong buong banal na katawan, ang siyang bumubuo sa bawat sa amin, at ang iyong banal na tubo, ang siyang ipinatubo sa amin bilang mga magsalamat. Ngayon, narito po kami, nakakatipan na alaala namin ang iyong mapapiyal sa amin. Nawa, Lord, ang kabulutan nito ay manatili sa aming puso at isipan. Huwag po ninyo kami pabayaan mawalay sa iyo, Panginoon. Ligtas mo kami lahat sa pamamakan ng so. Bless us and bless this in Jesus' name. Amen. Amen. Tanggapin ninyo ang inyong bahagi sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige, mamaya niya sa prayer natin isa. Holy Jesus. Nagsimula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi halos 2,000 taon na nakalipas mula nung mamatay ang Panginoon sa Kristo, at kita ninyo hindi nagbabago ang mensahe ng pagliligtas sa atin. Kung paano yung ililigtas sila Peter, mga unang alagad, hanggang ngayon pagpasalamat natin, kasama po tayo ito. Bilang patunay, ito sineselebrate pa rin natin ang pagkalaala natin sa katawan at dugo ng Panginoon. Tuwing mag-communion tayo, pinahayag natin ang pasasalamat na, Lord, maraming salamat po. Ginawa mo kong bahagi ng iglesia, ng church, ng katawan. Sino ang gagawa nito? Kundi ang Diyos magpakailanman na nakasasakop nang walang hanggan. Salamat, Lord, hanggang ngayon. Inabot mo ang aming
kaligtasan. At ngayon, dumadalain kami, Lord, yung mga kasama namin sa buhay, pamilya namin, kaibigan namin. We pray for their behalf na sana po maging bahagi din sila. Gusto namin silang makasama sa buhay na walang hanggan. Ngayon ang gagawin natin, manampalataya at manalig na lamang tayo na sa magitan ng faith na ito ay tutugunin ng Diyos ang lahat ng ating mga panahon. Magtiwala ka. Kanin mo ngayon ang tinapay ng buhay. Yung napupuntungo sa krus, ito pa rin ang sinisimbolo ng anak na ito. Talagang walang hanggan ang bisa ng kamatayan ng Panginoon. Hindi lamang yun, ang katubusan tulad nito, sumaati at tawa sa ating mga panalangin. Ang marami pang bakot na paglilinis ng dugo ng mga makasalanan natin sa pagkayaman sa buhay. Magtiwala po tayo sa pagkilos ng ating Panginoon. Inumin natin ang saaran. Kahit dumako sa ating mga panalangin, ating mga prayers, sama natin. May tayo umawit sa Panginoon. Pananampalataya ay sumating lahat. Asahan natin samahan na ilangin at inunulat po ng kahilingan ng bawat isa sa atin. Praise God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilang Diyos, sa umaga po ito, lubos po kami nagpapasalamat sa walang sawang pagmamahal at paggabay mo po sa bawat isa amin. Muli po kami dumudulog, lumalapit sa lahat po ng aming po mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Ikaw po nakakasaliksik ng aming mga puso at isipan. Batiin niyo po ang lahat po ng aming po mga pangangailangan. Alam po namin, Lord, na nasa sa iyo po ang katugunan ng lahat ng ito. Dalangin po namin na nawa po kami, Lord, ay patuloy sa aming pong pananalig sa iyo, Panginoon, na at masunod po namin ang iyong banal na kalooban. Nawa din po, patuloy niyo po kami bigyan ng talino upang marami pa po kami malaman patungkol sa buhay mo, Panginoon. Dalangin din po namin na patuloy niyo po kami biyayaan ng magandang kalusugan sa araw-araw. At nawa, Lord, dalangin po namin na nawa po ay kami po'y patuloy na nagkakasama-sama na magkakapatid sa pananampalataya. At nawa po, Lord, ay maging inspirasyon ng bawat isa upang kami po ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Idinadalangin din po namin na nawa po patuloy mo kami bigyan ng lakas ng loob, ng tapang na harapin ang mga hamon sa buhay. At inadalangin din po namin na nawa po, Lord, ay patuloy kami nakikinig na iyong mga salita. Sa tulong ng aming pastor, gayon din po sa tulong ng iyong banal na Espiritu.
Lord, ang lahat po nito, Panginoon, sa iyo lamang po namin itinataas sapagkat ikaw lamang po ang makakatulong sa amin upang makamit po namin ang lahat ng ito. Idinadalangin din po namin ang aming kapatid na si Pastor Crispin. Batid niyo po, Lord, na kasalukuyan po silang pamilya na may kinakaharap na pagsubok. Wala po kami ibang dinadalangin, Panginoon, kundi tulungan mo po ang Lodino family na masolusyonan, tapos, Panginoon, ang mga pagsubok, problema na kinakaharap ng kanilang pamilya. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, alam po namin na kayo po ang magpo-provide sa lahat na ito. Ang lahat po na ito, Panginoon, namin po idinadalangin at pinapapasalamat sa iba't isang pangalan. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. Amen. Ang buhay. Purihin ka, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Lord, muli po namin, Panginoon, nilalapit namin ang aming bansa, ang namumuno sa gobyerno, ang bansang Pilipinas. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang pumilos sa bawat namumuno sa bansang ito, simula sa Presidente, sa Vice Presidente, hanggang sa mga senador at sa maliliit na nanunungkulan sa bansang Pilipinas. At dalangin namin, Panginoon, na ito lang, Panginoon, ang nakaalam sa bansang ito. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkatiwala ang bansang ito, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ikaw, Panginoon, ang pumilo sa bawat isa na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin, ang kanilang mga pinangakuan ng tungkulin na maayos ang pagpamumuno sa gobyerno nito. At dalangin namin, Panginoon, na ang aming Presidente, bigyan ng Panginoon ng kalakasan, katalinuhan, karunungan, upang matupad niya ang kanyang mga tungkulin na pinangako niya sa bansang ito. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang aming inaasahan dahil ikaw ang makapangyarihan ng isang Diyos na nakaalam lahat ng bagay. Ito po ang aming samot na langin, pinasalamatan ang lahat sa isang mga ng Panginoon. Amen. Meron ba? Tayo po ay sama-sama po manalangin sa kalakasan po ng katawan ng ating mga mananampalataya. Pinadalangin po namin, Panginoon, ang aming pong mga health, Panginoon, ng aming mga kapatiran na anuman po ang kanila pong dinaranas po ng pagsubok. Si Sister Grace, na nawa po ay bigyan niyo po nawa siya ng patuloy na kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon, na mapagtagumpayan niya po ang mga pagsubok na kanyang dinaranas. Ngayon din po, Panginoon, bigyan niyo po ng protection ang bawat mga kabataan, Panginoon, na inyong mga mananampalataya upang makaiwas po sa sakit, sa mga kumakalat po na utot-sipon, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng proteksyon. At kayo din po, Panginoon, ang bawat isa po sa aming Panginoon, ay bigyan niyo po ng kalakasan ng katawan. At ang mga katawan pong ito, Panginoon, ang mga physical pong ito ay magamit po namin sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ka, O Diyos, at sa wasto ito, Panginoon, patuloy po namin dinadalangin ang aming samahang grad sa House of Peace Ministry, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa pagkakatatag ng sama ito at nagkaroon ng isang matibay na kapatiran. Patuloy kami nagdadalangin sa Panginoon pag-ibig para sa amin at pagbigay ng gabay sa lahat ng mga membro, Panginoon, sa mga tagapanguna, sa mga pastor na itong ginagamit. Nagpapasalamat kayo, Panginoon, at kami patuloy mong ginagabayan sa nakalipas na maramidad sa mga bagyo, Panginoon, dumanas ng aming kapatiran na pagbaha, pagkasira ng kanilang mga kagamitan, mga ari-arian,
At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pag-iingat sa buhay ng bawat isa. At umasa kami, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay na patuloy mo kami kakandungin at papayungan na iyong palang, Panginoon, sa lahat ng anumang kalamidad na darating. Umasa kami, Panginoon, hanggang sa iyong buling pagbabalik ay makapili namin na sama-sama kami, Panginoon, sa kabuuan ko hanggang sa Kristo Kristo. Salamat po sa iyong mga biyaya, Panginoon, sa mga karunungan na ibinibigay sa bawat isa upang matalaga natin kung mabuting balita po ng balita ng kaligtasan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Tayo mawit, nakawit. Ang ating pagpapasamantalang pagkiwaiwalay, ang ating biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Can't believe that once again it's time for me to go. It's like